What's up sa inyo mga gunggong? Day 3 ng aming Vietnam trip. Ngayon, nandito kami sa Hanoi. Dito pa rin sa center ng Vietnam. Nandito kami ngayon sa Hoang Quem Lake. Isang malaking lawa sa gitna ng city. Makikita nyo sa likuran. Ang lawak ng lawa na to. Napapalibot ng malalaking building at ng malalaking puno. Lakad-lakad lang kami dito. Naghahanap kami ng makakainan at ini-explore na rin namin yung area. Konti yung tao ngayon. Magandang panahon. Sunny day. Makakapag-ikot tayo. Marami tayong mapupuntahan today guys. Let's go! Lawak pala mga gonggong nitong Hoang Quem Lake na to. Nandito na ako sa may kabilang side na hanap ko nasa si Kabayan. Saan na ba? Ayun na pa hinahanap yun ha. Kabayan! Kabayan! Hi. Oh! Saan ka galing? Bakit ang dami mo nakagad bit-bit na gamit, boss? Nag-shopping ako. Nag-shopping ka na? Nalingat lang ako ng konti. Nag-shopping ka na doon? Oo. Sabi ko sa'yo, maghanap ka ng restaurant na makakainan natin. Bakit nandito nag-shopping ka na kagad? Eh nakita ko yung pinakamagandang Uniqlo building eh. Oo. Kaya pala, inuuna mo pa yan. Hindi mo yun yung makakainin natin. Kumain ka na ng breakfast, di ba? Kanina pa yun eh. Oo. Gutom. Mag-diet tayo. Gutom na ako. Pinapahanap ko sa'yo restaurant ang pinuntahan mo, Uniqlo. Nag-shopping ka doon sa may dulo ng Hoang Quem Lake. Kaya pala bigla ka na wala. Halika na sa kabilang side. Gutom na ako eh. Okay guys, matapos mag-shopping ni Kabayan, nandito naman tayo ngayon sa Ngoc Son Temple. Yung temple dito sa gitna ng lake. Kakalagpas ko lang doon sa malaking bridge. Papasukin na natin. Let's go! So, ito na yung Ngoc Son Temple guys. Sa likodan makikita nyo. Hindi lang tayo pwede pumasok kasi bawal mag-camera, bawal mag-video. Hindi naman siya ganun kalaking temple, medium-sized temple lang. And sa harap nito, makikita nyo na yung lake. So, ayan. Ang gagawin mo dyan sa lake, tatalong ka ba? Magpapapicture. Magpapicture ka? Sige, sandali. And the perfect view ng Hoang Quem Lake dito sa likodan guys. Ito yung kabuuan ng lake dito sa gitna ng city sa Hanoi. Sarap sana mag-boat dito Kabayan, no? May nararantaan bang boat dyan? Wala ata. Wala akong nakikita ang boat guys eh. Sayang, sarap sana ikutin itong lake na to by boat. Oo. Okay. In English pala, ito yung tinatawag na Sword Lake Turtle. Okay, tapos dito sa may likodan makikita nyo yung mga statue ng turtle. Dalawa sila. Okay, ito pala yung history nito guys. Ito pala yung mga Sword Lake Turtle. Okay. Sila pala yung mga protector nito during ancient times. Yun, may natutunan na naman tayo for today. Yeah. Kabayan, alam mo ibig sabihin ng lake na yan? No. Ito yung Sword Lake Turtle. Okay, kumbaga yung dalawang turtle na yun, yun yung Teenage Mutant Ninja Turtle. sila yung protector dati. Okay na, so isa sa mga sacred na lugar pala to guys. Okay mga gonggong, ngayon gets ko na. Kaya pala Sword Turtle Lake dahil puro mga turtle lang pala nakatira dito. Bibihira pala mga isda dito guys. Dito sa may bandang sulok napansin namin, kinakain ng turtle yung isda. Yun o, kita nyo. Pinapapak ng mga turtle yung isda. So ibig sabihin territory nila to. Amin to. Turtle kami, mga sword turtle kami. Kaya pala ko kunting nakikita namin isda dito guys. Territory pala to ng mga pagong. So guys, yun lang yung kabuuan ng Ngoc Son Temple aka Sword Turtle Lake. Kabayan, nakita mo ba dun yung mga hero na turtle? May mga sword. Kita mo, pinapapak na lang yung isda. Pag nagtagal ka dyan, ikaw rin papapakin nila kasi namili ka eh.
Okay guys, tapos na tayo dito. Punta naman tayo sa ating next destination, sa restaurant. Kakain na kami dahil gutom na ako guys. Dahil lang pinaghanap ko, pinag-scout ko ng restaurant, shopping ang inatupag. Let's go! Alright mga gunggong, nandito naman tayo sa may St. Joseph Cathedral. So kahit 70% dito is Chinese, meron pa rin dito mga Catholic churches. Ito yung nag-iisang Catholic churches na nakita namin dito sa may area, dito sa may Hanoi. Lumang-luma na to guys. Isa rin sa mga historic places to dito sa may Vietnam, sa Hanoi. And sa paligid nitong St. Joseph Cathedral, marami rin tindahan, maraming mga shopping areas. Shopping district din yung paligid nito guys. Maraming kapihan, restaurants. Ang dami rin tourist na pupunta rito sa area nito. Hindi lang dahil dito sa St. Joseph Cathedral kasi nga may mga shopping center din sa paligid nito. Tsaka pwede mong kainan. So for the meantime, tatry natin pasukin itong St. Joseph Cathedral. Hindi pwede everyday nung pumasok. May dedicated day lang para sa mga tourists. Itatry natin kung makapasok tayo today. Let's go! Okay, swerte natin. Nakapasok tayo guys. Pwede pala pagka weekdays. Hello ma'am, good afternoon po. Ako nga po pala si Matt Gong from Department of Tourism po dito sa Vietnam. May pag-iinit? Patangin ko lang po kayo ma'am, kumusta naman po ang trip nyo dito sa Vietnam? Super worth it. Super worth it? Okay po ba? Marami po ba kayo napuntahan? Oo, marami. Affordable po ba dito? Affordable. Highly recommended po ba? Highly recommended. Oo nga eh. Oo nga po eh. Pero hindi po highly recommended kayo kasi hindi pa po kayo nagbabayad ng mga tour nyo eh. Di ba tabi nga? 4 months to pay? Cash na po ngayon ma'am. Cash po ang bayad nyo sa akin dapat eh. Hindi may tabi. Wala po tabi. Umpisa tabi Hindi po usang tabi dito sa Asia, Southeast Asia ma'am. Wala akong cash na yun. Anong gagawin ma'am, susumbong po kayo. Marami pong pulis dito ma'am. Sige. Alright mga gonggong, we are down to the last day ng aming Vietnam trip. Nandito na kami sa Hanoi. Hinihintay na lang namin ang flight namin. Pabalik na kami ng airport. Tapos na ang aming 5 days and 4 nights. Pero unfortunately, hindi namin napuntahan lahat. Hindi pa kami nakapunta ng Da Nang tsaka sa Sapa. Dahil 6 to 7 hours by bus yata yan mula rito. But who knows, one day makabalik kami. Anyway, nag-enjoy kami. Napakaganda ng Vietnam. Beautiful country, budget friendly, highly recommended. Salamat sa pagsama niyo sa amin. Mamba out, peace out, stay safe. See you next time.